Magandang araw mga ka-farmers, kaway-kaway sa inyong lahat. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Sa videos na ito ay papakita ko sa inyo yung ating mga alaga. So sa mga nagplaplano dyan na gustong mag-alaga, so ang videos na ito ay makakadagdag para mas lalo kayong ma-inspire at ganahan sa pagsisimula sa farming business. Kung mapapansin nyo yung ating mga alaga, yung pinaglalagyan nila is maliit lang mga ka-farmers. Maliit lang ang pisto pero malaki ang kita. Depende po yan sa ating diskarte sa pag-aalaga. Sa mga nauna natin videos, marami pa rin nagtatanong kung ano yung pinapakain natin para mas makatipid tayo sa ating mga alaga. So kung napapansin nyo, yung nilalagay natin dyan sa kanilang kainan, yan po ay mga shredded na mga gulay. So ipapakita natin. Pero bago tayo magpatuloy sa ating kwentuhan, kung bago ka pa lang napadaan sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell, piliin mo yung all para updated ka sa ating mga bagong videos na lalabas. So ito na nga mga ka-farmers, ipapasilip ko sa inyo yung ating mga shredded material, yung ating mga giniling na mga gulay, yung mga kinukolekta natin doon sa merkado, yung mga patapon na mga ka-farmers. So ayan po yung nakikita nyo kanina na ating binibigay sa ating mga alaga. So napakabilis po mga ka-farmers kung mayroon tayong shredder. Pero kung wala tayong pangbili, pwede natin tagdarin, pwede natin i-chop. So mas maganda kung mayroon tayong shredder, lalo na pag marami na yung ating mga alaga, para mas magaan ang trabaho, mas marami yung ating magagawa. So ganyan lang mga ka-farmers. Haluan po natin minsan yan ng commercial feeds, or ginagawa natin, hinahaluan po natin ng darak or ipa mga ka-farmers. Pero yung ihahalo natin ngayon is yung palyat mga ka-farmers. Ang gagawin lang natin, ihahalo natin dyan sa mga giniling na gulay. So pagkatapos natin haluan ng palyat, pipigain po natin yan. Hahaluin na parang medyo pinipiga para lumabas ng konti yung yung katas ng gulay, para medyo magtubig, para mahalo ng maayos mga ka-farmers. Pero mayroon din tayong hinahalo na molasses mga ka-farmers, para maging masustansya yung ating pagkain ng ating mga alaga. So kanya-kanya po tayong diskarte sa pagpapakain ng ating mga alaga para malaki yung ating matipid. Kasi nga, sabi nga nila, kung wala tayong diskarte, wala. Maaaring malugi at maaaring hindi natin mabawi ang ating puhunan. Pero pag madiskarte po tayo sa farming business, sigurado po mga ka-farmers, lahat po ng nagiging madiskarte kahit sa anong negosyo, panalo po mga ka-farmers, palaging nanalo. Kaya kung papasokin nyo talaga yung farming business, yung mga ganito, lalo na kung first timer nyo pa, mas maganda kung focus po tayo sa ating mga alaga. Wag po natin iasa sa mga tagabantay, kasi pag iaasa po natin sa mga tagabantay, syempre lalo na pag sahuran lang, luluguin po tayo niyan. Mas maganda kung medyo nakapokus po tayo sa ating negosyo mga ka-farmers. So ayan, lakas nilang kumain mga ka-farmers. Kaya sa ating mga ka-farmers na nagplanong magtayo ng farming business, especially yung ating mga OFW na gustong umuwi sa Pilipinas para magtayo ng farming business, mas maganda kung magtatanim kayo ng mga organic na pagkain ng ating mga alaga mga ka-farmers. Lalo na yung mga nasa probinsya, gusto mong umuwi ng Pilipinas, gusto mong umuwi ng probinsya para doon ipagpatuloy yung iyong buhay para mag-farming business. So mas maganda siguro 6 months bago ka magsimula, magtanim ka ng mga organic na pagkain na pwede nating i-harvest pag nagsimula na tayong alaga. Kasi kung sa panahon na magtatanim pa lang tayo sa ating pag-aalaga, is hindi tayo makakapag-harvest agad. So kung ikaw ay medyo advance ang iyong isipan, bago ka umuwi ng Pilipinas, bago ka umuwi ng probinsya, kung mayroon kang mauutusan, magpatanim ka ng Madre de Agua, kakawati, malunggay, napakarami po mga ka-farmers ang pwedeng itanim para makalibre po tayo sa mga pagkain na pwedeng ihalo sa ating commercial feeds para mas malaki yung ating matipid mga ka-farmers.
Kasi yung azola naman mga ka-farmers, kung tayo magtatanim ng azola, napakadali lang yan. Within 1 month pwede na tayo makapag-harvest. Yung mga pinangalanan ko lang, yung Madre de Agua, yung kakawati, kasi malalakas yung vitamins niya, maganda po yan sa ating mga alaga. Medyo matagal po ang kanilang pagsibol ng mga dahon bago tayo makapag-harvest. Kaya mas maganda 6 months to 1 year magpatanim na kayo para pag nagsimula kayong magtayo ng farming business, ready na yung mga dahon i-harvest, ready na i-shredder para ipakain sa ating mga alaga, mga farmers. Ganyan po yung diskarte na ating gagawin para malaki yung matipid. Kasi kung aasa lang po tayo sa commercial feeds, lalo na pag malalaki na yung ating RIR, yung ating mga alagang pabo, ang lalakas po yung kumain, mga ka-farmers. Kung purong feeds ang ating ipapakain, medyo alanganin po tayo sa kita. So kung lagyan po natin ng 30% commercial feeds at saka 70% organic, ayan, napakalaking lamang po yan para tayo ay kumita at siguradong lalago yung ating negosyo na pinasok sa farming business. Ganun po ang ating diskarte, mga ka-farmers. Sa araw-araw na pagpapakain natin ng mga alaga ay iba't ibang organic feed ang ating ginagawa, yung ating diskarte. Papakain tayo ng mga saging, yung mga overripe na mga prutas, mga ka-farmers, binibigay po natin yan. Saka minsan nagluluto tayo ng langka, yung mga wild na gabi, mga ka-farmers, niluluto ko yan para haluan ng darak or di kaya yung palyat. At kung pamilyar kayo sa lumbia, mga ka-farmers, yung puno niyan, yung malalaki, pwede nyong putulin at biyakin nyo yung gitna, kasi yung gitna niyan is malambot at puting-puti. Pwede nyong chop-chopin at ipakain sa ating mga alaga. So yung dahon niyan is kapareho po yan ng nipa, pero magkaiba yon sila, kasi yung lumbia mas malapad yung yung kanyang dahon at saka lumalaki yan na parang nyug, mas malaki pa sa nyug, mga ka-farmers, yung kanyang puno. So ginagawa rin yan na bubong yung kanyang dahon, ginagawang pawid, mga ka-farmers, pang gawang bubong. So magkaiba po yung nipa at saka yung lumbia. Yung lumbia, yung po yung lumalaki, yan pinuputol namin yan dito, at saka yung gitna kinukuha po namin yan, sinachop-chop. Ang lakas po kumain yan sa ating mga alaga, mga ka-farmers. Napakalaking tipid po yan pag nakakuha po tayo ng isang puno ng lumbia, kasi napakalaki yan. Kahit siguro 2 weeks to 3 weeks pa gamitin ninyo. So yan po yung ating diskarte. Marami pong diskarte sa pag-aalaga, mga ka-farmers. Sabi ko nga sa inyo, basta't madiskarte po tayo, siguradong lalago yung ating munting farm na pwede nating itayo. Sa mga nag-iisip ng for good business, gusto nang mag-resign sa trabaho, so lawakan nyo lang yung kaalaman. Napakarami po yung organic na pagkain na pwede nating kunin sa ating mga bukirin. Kung mayroon kayong lupain at kung malawak ang iyong pwedeng paglagyan ng iyong mga alaga, mas maganda. So ayan, mga ka-farmers, ang ganda yung ating mga alaga pag nagsasama-sama, lalo na yung ating lugar na maganda, mga ka-farmers. So nakakatanggal ng stress. Minsan din, mga ka-farmers, pag nawawala yung nawawalan tayo ng pagkain ng ating mga alaga, nakaka-stress din, mga ka-farmers. Hindi nakakatanggal. Pero pag sagana po tayo sa pagkain at mayroong bumibili sa ating mga alaga, ayan, nakakatanggal ng stress po yan, mga ka-farmers. At ito pala yung itsura ng lumbia. Baka meron kayo niyan sa iyong probinsya at hindi nyo lang pinapansin. Ayan po ay malaking tulong para sa ating pagpapakain ng ating mga alaga. So ito yung ating puno ng ating lumbia na pinutol, mga ka-farmers. Kailangan natin tanggalin yung kanyang balat kasi matigas yan. Yung gitna lang niya na puti yung kanyang pwedeng ipakain sa ating mga alaga. Ayan, mga ka-farmers. Simula sa puno hanggang doon sa ubod, mga ka-farmers, kukunin natin yung puti para ipakain sa ating mga alaga. Baka meron kayo dyan sa inyong bukirin na hindi nyo pinapansin, abay, napakalaking tulong yan, mga ka-farmers. Pag nakakuha kayo ng isang puno, kahit isang buwan pa yan na ipapakain natin, haluan lang po natin ng ating mga organic na mga dahon-dahon, yung ating mga ipa, yung ating palyat, abay, napakalaking tulong po yan, mga ka-farmers. Kung wala kayo nyan, pwede rin kayong tanim, mga ka-farmers.
So ayan mga ka-farmers, binabahagi ko lang yung ating mga experience at yung ating mga diskarte sa pagpapakain ng ating mga alaga. Baka sakaling makatulong sa ating mga ka-farmers na gustong pasukin ang mga ganitong farming business mga ka-farmers. Ayan, kung kayo ay madiskarte, punta kayo ng merkado. Doon sa mga gilid-gilid, mayroon nagbibinta 10, 20 yung bawat balot mga ka-farmers. Pero kung medyo close nyo na, kaibigan, minsan binibigay na lang yan mga ka-farmers. So, ayan, simpleng diskarte na talaga naman na makakatipid tayo sa ating pang-araw-araw na pagkain ng ating mga alaga. So, sabi nga nila, pag wala kang diskarte, wala po tayong mapapala. So, ito nakikita nyo mga ka-farmers, ito yung mga dahon ng repolyo, dahon ng pitsay. So, habang bata pa yung ating mga alaga mga ka-farmers, pinapakain na natin yan ng mga organic na pagkain mga ka-farmers. Pero mas maganda kung huhugasan po natin bago natin ibigay sa ating mga sisiw. So habang sisiw pa sila, bigyan natin ng mga greens, yung mga dahon-dahon na nakukuha natin. Para pag tumanda sila mga ka-farmers, hindi tayo mahihirapan magpakain sa kanila ng organic feed. So ganyan lang po yung diskarte. Yan, bigay natin yan sa ating mga alaga mga ka-farmers. Tingnan nyo mga ka-farmers, mga sisiw pa yung ating mga alaga, pero ang lalakas nilang kumain ng mga dahon-dahon. So ayan, pwede pa nga itong gisahin mga ka-farmers, pwede pa itong isote para gawin nating ulam. Pero meron na tayong ulam, ibigay natin to sa ating mga alaga. Ayan mga ka-farmers, yan ang ating yung pang shredder. Pag maliit lang yung ating ang ating gulay, ayan, ginugusot na lang natin para mabilisan. So hanggang maghapon na kanilang paunti-unting pagtuka, ang matitira dyan yung mga matitigas na lang, yung tangkay. Ayan. Yung ating brooding pin mga farmers. Kailangan mayroon tayong brooding pin para nakahiwalay yung ating mga sisiw at saka yung ating mga malalaki. Ayan. Kinakalampag natin yan mga farmers kasi minsan nagtatalunan. Ayan mga farmers, oh. Maghalo po yan yung black astrolop dito na ating manok at saka yung ating pabo. Basta magkasing laki mga farmers, walang problema dyan. Pwedeng paghaluin. Pag mayroong malalaki, hinihiwalay po natin yan, nandun naman sa ibang kulungan para hindi mag-aaway-away. Kasi pag mayroong malaki, siyempre siya ang hari. So, para parehong size, parehong edad ang ating ibibigay. Yan. Ang damot kasi ng isa mga ka-farmers. Ninunok yung malaki. Medyo nabubulunan pero matatanggal yan. Ayan o. So, ganyan lang kasimple yung ating diskarte mga ka-farmers. Marami tayong sisiw ngayon. Siguro yung ating sisiw ngayon is nasa 100 plus. Siguro 150. So, hindi na natin nabibilang minsan. Ayan. Bihira lang ang namamatay dito. Kasi hindi natin yan pinapalabas hanggat hindi pa nila kaya makipagsapalaran dito sa baba. Kasi yung nandito sa baba is yung mga malalaki lang mga ka-farmers. Kasi pag binitawan yan natin dito sa baba, pag nakainom yan ng tubig ulan, pag nakagat yan ng langgam, ay nako mga ka-farmers, manghihina at mamamatay. Sayang yung ating pinagpaguran. So habang hindi pa nila kaya, dyan lang muna sila sa kanilang brooding pin mga ka-farmers. Ayan, nabulunan yung isa mga ka-farmers kasi medyo manamot. So maya tatanggalin natin yan pagkatapos tayong mag-video. So ayan mga ka-farmers, medyo mahaba-haba na yung ating kwentuhan. Kung sa tingin nyo ay nakatulong ako sa inyo, nakapagbigay ako ng idea, baka naman kayo naman ay makatulong din sa akin sa pamamagitan ng pag-subscribe sa ating YouTube channel para madagdagan yung ating mga subscriber. So ayan mga ka-farmers, kung gusto nyong pasukin ang farming business, simulan nyo na. Wag lang puro plano, kasi kung puro lang tayo plano, walang mangyayari. Ika nga, kung hindi po tayo susugal, hindi po tayo mananalo. So ayan mga ka-farmers, magandang araw sa inyong lahat. Hanggang dito na lang. Sana ay nagkaroon kayo ng munting idea sa pag-share ko ng videos na ito. Magandang araw at magandang buhay. Ingat po tayo palagi mga ka-farmers.